na makamit. Kung papaanong ang ating katawang ito, katawang physical, araw-araw natin pinakakain. 3 beses sa isang araw, higit pa. Dahil meron pang merienda sa umaga, may merienda pa sa tanghal, sa hapon, meron pa kuminsan midnight snacks. Araw-araw. Diba? Itong ating pagkakatipon, kumakain tayo ng pagkaing pang-espiritual na ang pinalalakas ang ating pananampalataya. Diba? So, kinakailangan din nating kumain lagi ng pagkain pang-espiritual upang manatiling malakas ang ating pananampalataya. At isa ito sa ating tungkulin. Kung tayo ay nagbabasa ng Bible araw-araw, ilang sitas sa gabi, bago matulog, o anumang oras yan, nakapagbabasa tayo, pagkain ng ating kaluluwa. At itong ating espesyal na pagkakatipon, sama-sama tayong dumudulog para tanggapin yung pagkain naman pang espiritual. Para kung hindi tayo magkasakit, no? Kung sa physical tayo ay nagkakasakit, kinakailangan talaga natin ng mga pagkaing material, vitamins, para lumakas tayo. Gayon din naman sa pang-espiritual. Ang ating vitamins para lumakas, yung ating pananampalataya, itong salita ng Diyos. At isa sa ating tungkulin, tulad ngayong araw na ito, araw ng linggo, ay magkasama-sama tayong tumanggap ng pagkaing pang-espiritual. Sa umagang ito, tayo ay dadako sa ating Bible study. Lord, iligtas niyo po ako. Ang po yan sa New Testament Pinoy version. So, Lord, yun nakalagay doon. Sa ang Biblia, Panginoon. So, yun yung ating Panginoong Kristo. Tingnan muna natin, basahin nga po muna natin yung mga pinagkunan ng paksa sa Mateo 14:22 hanggang 33. So, pinarti-party ko na, no? Pakibasa na lang. O, unang bata, ito, pag-aalinlangan. Sapagkat yung ating tatalakayin ngayon, nagkaroon ng pag-aalinlangan si Pedro. Pakibasa muna yung meaning ng pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan, ang estado ng pagkakaroon ng hindi tiyak na damdamin, kawalan ng katiyakan at kumpiyansa sa paggawa ng desisyon sa isang sitwasyon. Yan. So yung hindi tiyak daw na damdamin, kawalan ng katiyakan o nawawalan ng kumpiyansa, no, sa sarili. Nag-aalinlangan. Bakit ba nag-aalinlangan si Pedro? Tingnan muna natin. Pakibasa. At pagdakay, pinagpagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo, hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na, ay siyang nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat, na hinahampas na ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. Yan. So ito yung unang 3 talata, ano? Ito ay pagkatapos nung pakainin ng Panginoon Kristo yung 5,000 katao, no, na mga alagad sumusunod sa kanya. Pagkatapos inutusan na niya yung kanya mga alagad, mauna na doon sa kabilang ibayo, at nauna na nga sila sumakay sa bangka. No, yung daong, yun yung bangka. So, nagsisakay sila doon, pero ano nangyari? Yung lumakas yung alon doon sa dagat. So, ibig sabihin, sila yung mga alagad lang ang unang pumunta, nakasakay doon sa bangka. Hindi pa kasama ang Panginoong Kristo. Kasi nagpunta ang Panginoong Kristo sa bundok para manalangin. Sunod. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat.
At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay Nangagulumihanan. nangagulumihanan sila na nagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapot, pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumigaw sa kaniya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Yan. So, pamaya na natin pag-aralan na. Sunod. Last. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Tatapat pagkakita niya ang malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya ay malulubog, ay sumigaw, na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kaniyang kamay at hinawakan siya. At sa kaniya ay sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nagalinlangan? At pagkalulan nila sa daong, ay humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kaniya, nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. So, base doon sa ating binasa, kung kayo nakinig, tingnan natin, no? Bakit ba pinauna ng Panginoong Kristo na mauna kayo? Yung sabi niya sa kanyang mga alagad. Ano ang dahilan bakit pinauna niya yung kanyang mga alagad na sumakay doon sa bangka o daong para pumunta doon sa kabilang ibayo? Ano yung ginawa ng Panginoong Kristo? Bakit hindi siya sumama sa mga alagad? Meron? Nabanggit ko kanina yon. Umakyat siya sa bundok para ano ang gagawin niya? Anong ginawa niya? Para manalangin. Diba? Nagpaiwan na siya. Gusto niya mag-solo. Gusto niyang manalangin sa kanyang ama. So yun yung kanyang ginawa. Kaya, nauna na yung kanyang mga alagad doon sa laot. Ngayon, ano yung nakita ng mga alagad? Paanong napuntahan ng Panginoong Kristo yung mga alagad na nandoon sa bangka, kung sila nandoon na sa gitna, no? ng ilog o malaking ilog o ano pa man yun na tubig, paano siya nakarating doon? Ano ang ginawa ng Panginoon Kristo? Si Sister Ana. Ay, pakibigay yung mic para... Lumakad ang ating Panginoon sa ibabaw ng dagat. Ayun, lumakad siya. No? So, hindi na niya kailangan ng barko, ng bangka. Wala na siyang sinakyan. Lumakad siya. Kaya, ang makita siya, anong nangyari? Nakatakot yung kanyang mga alagad. Multo, spirit. Nangatakot sila sapagkat wala silang alam na taong lumalakad sa dagat, sa tubig. Pero nakita nila, lumakad dito sa tubig. At ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Ako ito, si Jesus. Nagpakilala siya para hindi matakot yung kanyang mga alagad. At ano ang ginawa ng isang alagad? Si Pedro ba yun? No? Anong ginawa? Ayun na pala. Ano ang sabi niya sa Panginoong Kristo? Kung ikaw talaga Panginoon, kasi nagpakilala ng Panginoon, ako ito, kanya. Kung ikaw talaga Panginoon yan, hayaan mong lumakad ako sa dagat papunta sa'yo. Nung lumakad siya, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Kapatid na pangalan nito? Nagkakamali ako sa Si Ella ba? Sino ba yung Ella? Lumakad po siya doon. Tapos natakot po siya at Ayun. malapit na po siyang malun. Natakot, no? Yun nga, nag-alinlangan, yung binasa natin kanina. Nag-alinlangan siya kasi
biglang, nung lumalakad siya sa ibabaw ng tubig, biglang umihip ang hangin, siyempre, pag ihip ng hangin, aalon ng tubig. Natakot siya, nag-alinlangan siya. Kaya ang nangyari, unti-unti siyang lumulubog. Kaya, yun yung ipaksa natin. Ang sabi, Lord, tulungan niyo po ako. Panginoon, tulungan niyo po ako. At ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Ikaw na, malakas ba yung kanyang pananampalataya? O ikaw na kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? So, kaya pala siya lumubog, nag-alinlangan siya, kakaunti yung kanyang pananampalataya. Sapagkat kung di siya nag-alinlangan, malakas yung kanyang pananampalataya, kahit na anong lakas ng hangin, uguin nung dagat o ng tubig, hindi siya lulubog kung nandoon yung kanyang ganap na pananampalataya. Kaya lang, yun nga, nag-alinlangan siya. So ngayon, tingnan natin, pakibasa nga po ito. Inutos ni Jesus na mauna ang mga alagad pumalaot sa kabilang ibayo. Ngunit nang ang bangka ay nasa laot na, sinalbok ito ng alon dahil pasalungat ito sa hangin. Ayan. So yung kaganapan bago nag-alinlangan si Apostol Pedro, no? Sunod, bakit hindi sumabay ang Panginoong Jesus? So nasagot na natin kanina yan. No? Umakyat yung Panginoong Jesus sa bundok upang manalangin. Habang naglalakbay ang malagad, ano ang kanilang nasaksihan sa lubos nilang ikinagulat? Naglakad ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. Ano ang naging pag-aalinlangan ni Apostol Pedro? Yon, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ako diyan sa tubig. No? Pinalapit siya ni Jesus at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, ngunit natakot siya at lumubog nang makita niyang malakas ang hangin. So yun yung bakit nag-alinlangan siya. At ano ang sumunod? Iniabot ng Panginoong Jesus ang kanyang kamay upang sagipin si Pedro sa pagkalubog nito sa tubig. Ano ang nangyari na masaksihan ng mga alagad ang himalang ito na ginawa ng Panginoon Kristo? Sinamba ng mga nasa bangka ang Panginoong Kristo. So, nung masaksihan nila yung isang himala, no, na lumalakad ang Panginoong Kristo sa dagat, tapos nakalakad din sandali si Pedro, pero lumulubog, tinulungan ng Panginoong Kristo. At nung sila'y makapunta sa bangka, doon talagang nandoon yung kanilang pananampalataya, kaya sinamba nila ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, doon sa mga na pangyayaring ito, kung kayo ang tatanungin, ano yung makikita nating aral sa pagbibigay ng pagbabahagi ng kwentong ito tungkol sa pangyayari sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang mga alagad doon sa dagat? Ano yung aral na ipinakikita ng ating paksa? Meron? Patid na Ena? Ang pinagkaloob po ng Panginoon Diyos sa atin na pananampalataya ay dapat po nating hawakan mahigpit, tapos po sumampalataya po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, lahat ng gagawin natin. Iisipin natin na lagi po tayong alam po natin na ang Panginoon Diyos nandiyan, hindi po tayo pababayaan. Hindi po yung ang iniisip natin yung natatakot. Ibig sabihin, bakit natatakot ka? Ibig sabihin, wala kang pananampalataya na may Panginoon Diyos ka na ililigtas ka. Dahil natatakot ka. Ano yung takot na wala kang pananampalataya pag lagi kang may takot sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras? Di ba? Kaya tayo, yung mga desisyon natin, kaya natin ginagawa, alam natin na tayo sa Panginoon. Desisyon natin,
galing sa Panginoon, hindi sa sariling isip at damdamin lang natin. Okay, salamat kapatid na Lorena sa isang magandang sagot. Meron pa? Anong may share natin na aral na ipinakikita ng ating paksa na tinatalakay? Meron? Diyan, sa gawi dyan. Sister Blessy. Ipinapakita lang na kung tayo ay may buong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya laging tayong ililigtas o makakatiyak tayo na ligtas tayo dahil meron tayong buong pananampalataya sa Diyos. Yan. Maraming salamat. May habol pa? Patid na Ronald. Hawakan natin ng mahigpit ang ating pananampalataya upang sa ganon, sa lahat ng problema ay lagi tayong makasurvive, lalo-lalo na sa ating buhay. Siyang lagi natin kasama ang Panginoon sa lahat ng oras. Maraming salamat. Meron, kapatid na Resi. Kahit anong bagyo dumating sa buhay, dapat wag mawiwindang yung pananampalataya mo, yung matibay, nakatayo, ganon, hindi ka masusway kahit Hindi ano pahapay-hapay. mga problema ang dumating. Dahil meron kang kasangga, meron kang masasandalan. Okay, maraming salamat. Yun, yung bagyo, di ba? Yung ilang beses natin tinalakay sa Bible study yan. Pag dumating yung pagkatapos ng bagyo, ano ang dapat mong gawin? Di ba? Pag dumating yung bagyo sa buhay mo, ano ang dapat nating gawin? So, meron din ako inahanda dito. Tingnan natin. Ritz, next mo nga. Yan. Mga aral mula sa paglubog ni Pedro sa tubig. Pakibasa nga. Habang nakatuon ang ating pag-iisip sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo, nakakagawa tayo ng imposible. Aral. Kapag ang ating pananampalataya ay buo at nakatuon kay Kristo, kaya natin lampasan ang mga bagyo ng buhay. So, di ba nung una, lumakad si Pedro doon sa tubig? Kasi nakatuon yung kanyang pansin sa Panginoong Hesukristo. Di ba? So, hindi siya lumulubog eh. Nung nakatuon yung kanyang isip, pansin, sapagkat sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mong ako'y lumakad yan, papunta sa'yo. Nakalakad siya kasi nandun nakatuon yung isip niya sa Panginoong Hesukristo. Pero nung dumating yung hanging malakas, umalon, nawala yung kanyang konsentrasyon sa Panginoong Hesukristo, nawala yung kanyang isip sa Panginoong Hesukristo, pumalit yung hanging malakas. No? Natakot. Kaya, yung aral, kapag ang ating pananampalataya ay buo at nakatuon kay Kristo, kaya nating lampasan ang mga bagyo ng buhay. Pagdating sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan, marami tayong problemang darating, maraming pagsubok na darating sa ating buhay. Kapag yung isip natin nakatuon sa Panginoong Hesukristo, kayang-kaya nating malagpasan yung lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay. Pero kapag hindi ka nakatuon sa Diyos at kay Kristo, hindi mo ipinagkatiwala sa Diyos ang iyong mga suliranin, ang iyong mga problema, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, sinarili mo, no? Yun nga. Babagsak ka, di ba? Lulubog ka. So kinakailangan laging nakatuon yung ating pag-iisip, yung ating sarili sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Alin pa? Kapag mas pinapansin natin ang mga problema kaysa sa Diyos, mawawalan tayo ng lakas. Ayun. So yung ang takot at pagdududa ay nagpapahina ng pananampalataya, no? Pagka nagduda ka,
wala na. No? Natakot ka, wala na. Kasi masisiraan ka na ng loob nun eh. Diba? Pagka ganong yung takot at pagdududa, nag-aalinlangan ka na nun. Eh, hindi magiging maganda ang resulta. Kaya nang tumingin si Pedro sa hangin at alon, siya ay natakot at nagduda at doon siya nagsimulang lumubog. Kaya doon sa aral, kapag mas pinapansin natin ang mga problema kaysa sa Diyos, nawawalan tayo ng lakas. So, kailangan laging nakatuon sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo yung ating sarili para hindi tayo matakot, hindi tayo magduda, kundi lahat ng bagay na darating sa ating buhay, kaya nating harapin. Sapagkat, ano nga sabi ng Diyos? Ano sabi ng mga unang lingkod ng Panginoon? Ang Diyos, ang aking kanlungan. Diba? Ang Diyos, ang aking muog. Ang Diyos, ang tutulong sa akin. Sino ang laban sa akin? Diba? Wala. Kaya pagka lagi tayong humihingi ng tulong sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Sunod. Laging handang tumulong si Jesus. Aral, sa oras o kahinaan o pagkadapa, huwag matakot humingi ng tulong sa Panginoon. Lagi siyang naroon upang bumangon ka. Yan. So, laging handang tumulong ang Panginoong Jesucristo. Kahit nagduda si Pedro, hindi siya pinabayaan ni Jesus. Inabot niya agad yung kamay ni Pedro at iniligtas siya. Diba? Kumisan ganun talaga. Bilang tao, hindi maiwasan yon. Bilang tao, talagang dumarating sa ating kuminsan. No? Yung pag-aalinlangan. Pero, nakaka-recover kagad tayo dahil humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Diba? Kaya, pag dumarating sa atin yung mga pagsubok sa buhay, nandun lagi yung tulong ng Panginoon. Sa oras ng kahinaan o pagkadapa, huwag matakot, humingi ng tulong sa Panginoon, lagi siyang naroon upang bumangon ka. Ano man yan, problema, kalusugan, kamatayan, di ba? Kahit tabingit yung buhay mo sa kamatayan, tumawag ka sa Panginoon. Kalooban niya, kung ikalooban niya, ikidagdagan pa ng buhay, pagkakalooban ka pa ng hiram na buhay, tutulungan ka ng Panginoon. Diba? Kaya, wag lang mag-alinlangan. Wag magdalawang isip na tumawag sa Panginoon dahil laging bukas yung linya ng ating mga panalangin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pananampalataya ay lumalalim sa gitna ng unos. Pagkatapos ng pangyayari, sumamba ang mga alagad at sinabi, "Tunay ngang ikaw ang anak ng Diyos." Minsan, hinahayaan ng Diyos ang mga unos upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at palalimin ang ating pananampalataya. Ayan. So, kuminsan dumarating yung ganun, ano? Na kapag dumarating yung mga mabibigat na bagyo sa ating buhay, mga unos sa ating buhay, na para bang hindi mo na kaya, pero nung pala pinalalakas ka lang ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos, lalo ka pang pinalalakas sa iyong pananampalataya. Kasi pag nalagpasan mo yung lahat ng bagay na yun, tulad nung ginawa ng mga alagad, sinamba nila yung Panginoong Jesucristo. No? So, yun, talagang kuminsan dumarating sa ganon, na pinababayaan ng Diyos na mangyari mga ganong bagay para lalo ka pang tumibay. Kapag nalagpasan mo yun, lalo ka pang titibay sa iyong pananampalataya. No? Tulad nung nangyari na yon, na unti-unting lumubog pero tinulungan ng Panginoon para ipakita na talagang yung Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, siyang Diyos na makatutulong sa iyong paglubog sa lahat ng hamon ng iyong buhay. Siya ang tutulong at babangon para, 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 para,
Next, Rich. Ano ba? Ayan. So, kahit tayo ay nagkukulang, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Sa halip na paghinaan ng loob, humingi tayo ng tulong sa Diyos, gaya ng sigaw ni Apostol Pedro, Panginoon, tulungan niyo po ako. So, kung dumarating sa atin yon, maraming mga darating pa sa ating buhay na mga pagsubok, ano man yan, sa kalusugan, sa pangkabuhayan, lagi lang tayong tumawag sa Panginoon. At laging open ang linya, hindi mabibisi. No? Laging open ang linya ng Diyos at ng Panginoong Kristo at tayo'y sasagutin, tutulungan sa ating mga pagdaing, mga panalangin, paghibik, paghingi ng tulong sa ating Panginoong Kristo. Yan po yung ating paksa sa Bible study para sa umagang ito na Lord, iligtas niyo po ako. Meron po kayong gustong tidabing? Need ba natin na necessarily i-equate yung takot or yung pangamba sa kahinaan ng pananampalataya? Kasi normal naman sa tao ang matakot. Normal din sa tao ang panghinaan. Sa oras ba na nanghihina tayo? Sa oras ba na nagda-doubt tayo? Does it necessarily follow na humihina o mahina yung pananampalataya natin? Tulad dun sa may storya ni Pedro, di ba? Humingi pa rin siya ng tulong sa Diyos. So that means, ang underlying doon is may pananampalataya pa rin siya kay Kristo, may pananampalataya pa rin siya sa Diyos, kasi ang resort niya kay Kristo. Kumbaga, kaya hindi tuloy-tuloy yung paglubog niya. So minsan, nanghihina tayo, sa panahon ng panghihina natin, sa panahon ng takot natin, doon lumalabas, doon nakikita yung pananampalataya natin. Kasi nanghihingi tayo ng lakas, nanghihingi tayo ng tulong sa Diyos at hindi tayo umaasa doon sa mga sarili nating kakayanan. Kasi lumulubog siya eh. Mangingisda siya, nandun sila sa laot. Pwede namang siyang lumangoy lang sa paglubog niya eh. Pero ang ginawa niya na makakikitaan ng pananampalataya is humingi pa rin siya ng tulong kay Kristo. Tama yan, sister. So, talagang dumarating bilang tao, may kanya-kanya tayong kahinaan no? May kanya-kanya tayong kahinaan. Walang taong sa lahat ng bagay malakas at perpekto. Wala Talagang may kanya-kanyang kahinaan. So, kung dumarating lang yung mga kahinaan na yon na lagi yung tulong ng Panginoon, andyan lagi. Kung dumarating man yung maraming pagsubok sa buhay, open naman lagi ang Diyos para tayo humingi ng tulong. Hindi naman ibig sabihin, mahina talaga yung wala kang pananampalataya. Hindi Kundi kailangan natin ng tulong ng Panginoon para malagpasan yung lahat. Magawa natin kung ano yung dapat nating gawin. No? Lalo na kung ang isang tao merong lalo sa panahon ngayon, usong-usong ngayon, mga depression, anxiety, talagang kinakailangan niya ng tulong ng Panginoon. No? Sa pamamagitan ng panalangin, pagtawag sa Panginoon, paghingi ng tulong, palalakasin yung kanyang pananampalataya para hindi niya maisip na hindi siya makagawa ng bagay na ikapipinsala ng kanyang katawan, kundi lalo pa lumakas yung kanyang pananampalataya sa Diyos. So normal lang yun na tayong lahat dumarating sa takot, nag-aalinlangan, pero pag dumarating yon, tulad ng ginawa ni Apostol Pedro, humingi tayo ng tulong sa Panginoon at tayo tutulungan ng Diyos at ng Panginoong Kristo. So maraming salamat sa share na yung kapatid na Bing. Meron pa? Gustong mag-share din o magtanong? Wala na? Ang sabi nga dun sa unang yung takot ay kung meron kang lubos na pag-ibig sa Diyos, mawawala yung iyong takot. No? Kaya, yung pag-ibig sa Diyos, talagang magpapatibay ng iyong pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Kung wala na po, meron po sa live. Sino may tanong?
Hindi po tanong, share po. Share, sige. Galing po kay Sister Jennifer Francisco Isidro. Di ka na po mag-aalala kung ano man po ang dumating na pagsubok sa atin dahil alam po nating nandyan ang ating amang Diyos. Okay, maraming salamat ating kapatid na Jenny ba? Jen? Sa kanyang na-share o bahagi sa ating Bible study. Kung wala na po ay akin na po ibinibigay sa ating mahal na diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating po patuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaganda